Magandang araw po. Narito na naman ang inyong lingkod, si Maestro Honorio. At maraming salamat po sa mga nanonood ng YouTube channel ni Maestro Honorio at sa mga YouTube video na kanyang ina-upload. Maraming salamat po. At ngayon ay nasa unang linggo na tayo ng buwan ng Disyembre. Siyempre pa, 25 days na lang ay Pasko na. Kaya binabati ko kayo ng isang maligayang Pasko at masaganang bagong taon. At dahil ngayon ay unang linggo ng buwan ng Disyembre, matatanggap nyo na naman ang inyong libreng weekly horoscope. At sa weekly horoscope na ito, 2-in-1. Ibig sabihin, nalaman nyo na ang inyong kapalaran. Sa unang linggong ito ng buwan ng Disyembre, ay maaari nyo pang basahin ang deskripsyon hinggil sa ang sikreto ng okultismo at mistisismo. Ito'y isang nobelang hinango sa mga aklat na isinulat ni Maestro Honorio. Actually, nagsulat na tayo ng unang aklat, Ang Sikreto ng Iyong Kapalaran. Ikalawang aklat, Ang Sikreto ng Iyong Kapalaran. Ikatlong aklat, Ang Sikreto ng Iyong Kapalaran. At ikaapat na aklat, Ang Sikreto ng Iyong Kapalaran. At bilang patikim, hinango natin sa nasabing mga aklat ang isang nobela hinggil sa pakikipagsapalaran ng isang binatilyo upang tuklasin ang lihim na baol ng kanyang lolo Damiang Agimat. At nang mamatay ang kanyang lolo Damiang Agimat, ang baol na ito ay iningatan naman ng kanyang tatang na si Sabater. At dahil nais o gustong-gusto ni Aryabhata na matuto ng okultismo at mistisismo, ay pinakialaman niya ang lumang baol at binuksan niya ito. Sa pagkakataong ito, nasa 27 labas na tayo ng sikreto ng okultismo at mistisismo. At kasalukuyan ang binabasa ni Aryabhata ang mahiwagang testamento ni Haring Solomon. Sa nasabing mahiwagang testamento ay inilarawan kung paanong ginawa ang maringal na templo ni Haring Solomon sa bayan ng Israel at katulong ang mga espiritu. Sa madaling salita'y nagawa ang napakarangal o napakaringal na templo ni Haring Solomon sa Israel o sa Jerusalem sa pamamagitan ng mga espiritong makapangyarihan. Yan ang katulong ni Haring Solomon sa pagpapagawa ng templo at sa pamamagitan ng mahiwagang mga kapangyarihan ng nasabing espiritu ay nabuo ang isang maringal na templo ni Yahweh. At sa pagkakataong ito ay nasa 27 labas na tayo sa sikreto ng okultismo at mistisismo na siya ngang binabasa ngayon ni Aryabhata. Kaya kung hindi nyo nasubaybayan ang unang labas, ikalawang labas, ikatlong labas, at sunod-sunod na hanggang makarating kayo sa 27 na labas ng sikreto ng okultismo at mistisismo na nasa ilalim ng YouTube video na ito ay mababasa nyo nga sa description, ay balikan nyo ang mga naunang weekly horoscope. Pagduktong-duktongin nyo upang malaman nyo kung paano isinilang si Aryabhata at kung paano siya nagsimulang magsaliksik hinggil sa sikreto ng okultismo at mistisismo. Kaya tulad ng nasabi na, 2-in-1 ang YouTube video na ito. Nalaman mo na ang iyong kapalaran
Sa linggong ito ay makakabasa ka pa ng isang kakaiba at pambihirang nobela na may kaugnayan sa okultismo at mistisismo. At ngayon ay bilang pasasalamat ay matatanggap nyo na ang inyong kapalaran hinggil sa sex, pag-ibig, love life, salapi, negosyo, karir, travel, family, swerteng kulay, swerteng numero, at marami pang swerteng darating sa inyo sa unang linggong ito ng buwan ng Disyembre. Kaya nood na! Weekly Horoscope, December 1 to 7, 2024. Aris, silang isinilang mula ika-21 ng Marso hanggang ika-19 ng Abril. Sa linggong ito, paulit-ulit kang suswertihin hanggang sa maniwala ka na ikaw ay kabilang sa mapapalad na nilalang. Kapag hindi ka pa rin naniwala, parang may dumating na Santa Claus. Marami pang mga swerte at magagandang pangyayari ang tuloy-tuloy na darating sa iyong buhay. Ito ay mangyayari ng paulit-ulit hanggang sa maniwala ka na ikaw ay talagang napakaswerteng nilalang. Lalo na sa panahong itong papalapit na ang Kapaskuhan. Mapalad na kulay ang magenta. Maswerteng numero 1, 10, 28, 31, 34, at 40. Taurus! Silang isinilang mula ika-20 ng Abril hanggang ika-20 ng Mayo. Dahil nakikita ng nasa itaas ang kabutihan ng iyong puso at ang mga ginagawa mong pagtulong sa iyong kapwa, itinala ng langit na iyong-iyo ang linggong ito. Kaya maraming mga biglang swerte ang magsusulputan. Dagdag pa dito. At ang ikinaganda pa nito, ang sino mang kumontra sa mga kagustuhan mo ay babawasan ng mga swerte at malilipat sa iyo. Ito ang pasya ng langit. Wala nang bawian na ipatutupad na ngayon. Mapalad na kulay ang apple green. Maswerteng numero 9, 12, 27, 30, 39, at 42. Gemini, silang isinilang mula ika-21 ng Mayo hanggang ika-21 ng Hunyo. Sa linggong ito, ito ang tamang panahon upang buuin mong mabuti at balangkasin ng husto ang iyong mga plano at balak. At pagkatapos, dapat na ihakbang o isagawa mo ito agad-agad at mabilis. Higit lalo ang mga balak at plano mo na may kaugnayan sa salapi. Nangyaring ganun sapagkat ang nakatutuwang magandang balita para sa iyo ay nagsasabing, ngayon na, magsisimula ang iyong pag-asenso at tuloy-tuloy na pag-angat ng iyong kabuhayan. Mapalad na kulay ang lilac.
maswerteng numero. 7, 17, 25, 34, 37, at 45. Cancer, silang isinilang mula ika-22 ng Hunyo hanggang ika-22 ng Hulyo. Hindi ba't sabi mo, maligaya ka na kapag maligaya ang mga mahal mo sa buhay? Hanga-hanga ang iyong kababaang loob. At dahil dito, sa linggong ito, ikilos ang mapagpalang kamay ng langit at ikaw ay huhulugan ng napakaraming mga swerte at biyaya na ngayon mo lang mararanasan sa tanang buhay mo. Mapalad na kulay ang pink, maswerteng numero. 4, 16, 20, 29, 34, at 40. Leo, silang isinilang mula ika-23 ng Hulyo hanggang ika-22 ng Agosto. Sa linggong ito, may mauhulog mula sa langit. Huhulugan ka ng mga biyaya at pagpapala na dapat mong ipagpasalamat. Bilang ganti sa lahat ng tatamuin mong swerte at magagandang kapalaran na may kaugnayan sa paglalakbay, sa damdamin at sa salapi. Sa panahong ito ng iyong buhay, ibahagi mo ang ilang mga biyayang natatanggap mo sa mga taong naghihirap. Sa ganyang paraan, patuloy kang pagpapalain ng langit ng mga bagay na may kaugnayan sa materyal na bagay hanggang sa dumating ang mismong araw ng Kapaskuhan. Mapalad na kulay ang red, maswerteng numero. 3, 19, 24, 33, 39, at 42. Virgo, silang isinilang mula ika-23 ng Agosto hanggang ika-22 ng Setyembre. Sa unang linggong ito ng buwan ng Disyembre, may malaking regalo sa iyo ang nasa itaas. Kung kukumustahin mo ang isang tao na matagal mo nang hindi nakakausap, siya ang magiging mensahero ng langit. Sa kanya padadaanin ang supresa at napakalaking regalo na iyong matatanggap na labis mong ikatutuwa at ikagagalak. Ngayong panahong ito na nalalapit na ang Kapaskuhan. Mapalad na kulay at pangdekorasyon ang silver bell, maswerteng numero. 5, 9, 23, 36, 41, at 44. Libra, silang isinilang mula ika-23 ng Setyembre hanggang ika-23 ng Oktubre. Sa linggong ito, ang pangako ng puso ay hindi dapat suwayin. Ano man ang ipinangako mo sa iyong mga mahal sa buhay, tuparin mo. Dahil tulad ng paulit-ulit na nakatala sa aklat ng iyong kapalaran, patuloy na darating ang mas marami pang swerte habang ikaw
ay nagmamahal. Oo, habang ikaw ay umiibig, lalo na sa iyong mga kapamilya at sa mga taong malalapit sa puso mo, tuloy-tuloy kang suswertihin at pagpapalain ng langit. Mapalad na kulay ang orange, maswerteng numero: 6, 10, 21, 30, 34, at 45. Scorpio, silang isinilang mula ika-24 ng Oktubre hanggang ika-21 ng Nobyembre. Sa linggong ito, hindi mo dapat ipilit ang iyong gusto at ang iyong katuwiran sa ibang tao na ayaw maniwala sa iyo. Hayaan mo sila sa kanilang paniniwala habang ikaw patuloy mo lang gawin ang alam mong tama. Sa ganyang paraan, uunlad ka ng uunlad. Habang sila na hindi naniniwala sa iyo, ay maiiwan mo ng milya-milya sa pansitan. Mapalad na kulay ang peach, maswerteng numero: 3, 12, 24, 36, 41, at 44. Sagittarius, silang isinilang mula ika-22 ng Nobyembre hanggang ika-21 ng Disyembre. Sa linggong ito, napapalapit na ng papalapit ang Kapaskuhan. Kung sa iba ay paisa-isang biyaya lang ang natatanggap, sa iyo ay laging doble. Oo, bulto-bulto at marami talaga. Ganun din ang swerteng darating sa iyo. Hindi lang marami, sa halip parami pa ng parami sa bawat araw. Upang magtuloy-tuloy ang ganung buhos ng iyong magandang kapalaran, huwag mag-alinlangang ibahagi sa iba, lalo na sa iyong mga kaibigan, kapamilya at kamag-anak, ang anumang sobrang swerte na iyong matatanggap. Mapalad na kulay ang violet, maswerteng numero: 5, 14, 22, 28, 32, at 42. Capricorn, silang isinilang mula ika-22 ng Disyembre hanggang ika-19 ng Enero. Huwaran sa kasipagan at pagsisikap. Ito ang angkin mong taglay, kaya hindi ka man hinahangaan ng mga tao dahil hindi naman nila ito gaanong nalalaman. Huwag kang malungkot dahil hinahangaan ka naman ng nasa itaas. Kaya naman sa linggong ito, bago dumating ang saktong araw ng Kapaskuhan, may dagdag na namang bagong swerte at magagandang kapalarang darating sa iyong buhay nang hindi mo inaasahan. Mapalad na kulay ang gray, maswerteng numero: 8, 17, 26, 38, 41, at 44. Aquarius, silang isinilang mula ika-20 ng Enero hanggang ika-18 ng Pebrero. Sa linggong ito, inaasahan ng langit na patuloy mong tutulungan at pasasayahin ang iyong kapwa at ikaw naman
ay makaaasa na hindi magsasawa ang nasa itaas na pagkalooban ka ng mga biyaya na may kaugnayan sa paglalakbay, sa pag-ibig, sa sex at sa material na bagay. Lalo na ngayong nag-aamoy simoy Pasko na ang lahat ng lugar na iyong pinupuntahan. Mapalad na kulay ang yellow, maswerteng numero. 1, 16, 27, 31, 35, at 42. Pisces, silang isinilang mula ika-19 ng Pebrero hanggang ika-20 ng Marso. Sa linggong ito, kailangang maging produktibo ka upang ang swerte at magandang kapalaran ay masigla ring dumapo sa iyo. Unahin mo ang madadaling proyekto na iyong nasa isip. Huwag puro pangarap at plano lang ng plano. Pagkatapos mong magawa at maipatupad ang madaling bagay, isunod mo na agad-agad ang matatagal at medyo mahirap na gawain. Kapag ganyan ka, umasa kang sa bandang huli ay magagawa mo ang lahat. Maraming achievement at mga pagpapala kang matatanggap. Mapalad na kulay ang blue, maswerteng numero. 2, 11, 29, 32, 40, at 43. Maraming salamat po sa nanood ng Weekly Horoscope. At kapag wala kayong magawa, pwedeng niyong pasyalan ang iba pang playlist sa YouTube channel na ito ni Maestro Honorio. Bakit nyo ba kailangan pasyalan ang iba't ibang playlist sa YouTube channel na ito? Siyempre pa, upang sa sarili nyong paraan ay matuto kayong mag-analisa ng kapalaran. Paano inaanalisa ang kapalaran ng isang tao o ng mga mahal nyo sa buhay? Siyempre pa, gagamit ka ng basic palmistry. At ang playlist natin sa basic palmistry ay swerteng guhit ng palad. Sa pamamagitan ng pag-aanalisa ng guhit ng palad ng isang individual, malalaman mo ay kung sino ang mga yayaman at napakarami pang sikreto na nakatago sa guhit ng palad, tulad ng kapalaran sa karir, sa paglalakbay, sa pag-ibig at iba pa. Kaya kapag wala kayong magawa, panoorin nyo ang ating swerteng guhit ng palad na playlist sa YouTube channel na ito. Bukod sa guhit ng palad, meron din tayong swerteng numerology. Dahil hindi lang guhit ng palad ang pag-alam sa ating kapalaran. Kailangan matuklasan mo rin kung paano ini-interpret ang iyong birth date at destiny number. Kaya sa playlist na swerteng numerology, mamamaster mo ang number 1 to 9 na silang paikot-ikot na nagiging birth date ng bawat individual na may natatagong kapalaran sa bawat numero na kanyang tinataglay. Kaya panoorin nyo ang swerteng numerology. At siyempre pa, bukod sa palad o guhit ng palad, birth date o destiny number, ay malalaman mo rin ang iyong kapalaran sa pamamagitan ng swerteng handwriting analysis. Ito'y malascientific approach sa pag-alam ng kapalaran dahil unconsciously, hindi mo namamalayan kung paano mo isinusulat ang mga letra at salita. At ganun din ang iyong pirma o signature, yun din pala ang laman ng unconscious self mo. Kaya kung paanong papagandahin mo ang dating pangit mong signature, gaganda rin ang iyong kapalaran. Kaya para matutunan mo kung paano pinapaganda ang signature, mga signature ng taong yayaman, ay panoorin mo ang ating playlist hinggil sa swerteng handwriting analysis.
At meron din tayong swerteng panaginip. Ininterpret natin ang panaginip ng modernong paraan sa pamamagitan ng psychologist na si Carl Jung at Sigmund Freud. Kaya ang pag-i-interpret ng panaginip sa ating playlist ay mala-scientific at psychological approach. Bukod sa swerteng panaginip, mayroon din tayong pag-aanalisa ng 12 zodiac sign. Yan naman ay ang swerteng horoscope. Mula Aries hanggang Pisces ay inisisa natin ang weakness at strong points ng bawat zodiac sign. At pagkatapos ay itinuro natin kung paano ang paraan ng isang zodiac sign, Aries hanggang Pisces, kung paano siya mas madaling magtatagumpay at mas magiging maligaya sa buhay. Kaya panoorin nyo ang ating swerteng horoscope. At siyempre pa ang ating latest na playlist ay swerteng nunal. Sa pamamagitan ng playlist na ito ay malalaman mo ang mga kahulugan ng nunal at kung sino at nasaang banda ang nunal na nagpapahiwatig ng yayaman. At ang isa pang latest sa ating playlist ay ang Prediksyon 2025. Sa Prediksyon 2025 ay inalam natin ang kapalaran ng 12 animal sign na binase naman sa Chinese Elemental Astrology. At tayo ngayon nasa ika-4 na labas na. Sa darating na mga araw ay i-upload natin ang kapalaran ng swerteng snake o ahas dahil ang Prediksyon 2025 ay nakatuon sa Year of Wood Snake. Kaya kung wala kayong magawa, ay pwede niyong pasyalan ang mga playlist sa YouTube channel na ito ni Maestro Honorio. Muli, maraming salamat at magkita-kita tayo para sa susunod na Weekly Horoscope.